Ako si Jelay Di Maano. Lumaki ako sa lola ko kaya Lola's Girl kung tawagin. Si Lola Rita ay isa sa mga mababait kong lola. Marami siyang baong kwento sa amin. Ako raw ang pinaka-paboritong apo niya. Kaya mahal na mahal ko rin siya. Isang gabi habang nasa kwarto ay kaharap ko ang laptop. Gumagawa ako ng thesis para may pasa ko kinabukasan nang may kumatok sa kwarto ko. Nilapag ko muna sa kama ko ang laptop sabay bukas ng pintuan. Si Lola na nakangiti. Pinapasok ko siya. La, tuloy po kayo. Upo po. Aya ko sa kanya. Inalalayan ko para makaupo. Sumunod naman siya. La, ano po kasi? May kailangan po akong thesis na tapusin kaya hindi ko po mapapakinggan ang kwento nyo. Pero kung gusto nyo po akong panoorin, okay lang naman po sa akin. Apo, kailangan kitang kwentuhan ngayon. Dahil ito na ang huling kwentong babanggitin ko sa'yo, wala na akong susunod na may kakwento sa'yo. Sabi niya sa akin. Tinimbang ko muna ang mga pangyayari. Kailangan kong tapusin ngayon ang thesis pero magtatampo naman sa akin si Lola kapag hindi ko pinakinggan ang kwento niya. Tumango ako sa kanya at ngumiti. Ganito na lang po, La. Habang ginagawa ko po ang thesis ko ay magkwento na po kayo. Maririnig ko naman po yan eh. E di sabay na. Sige, apo. Sambit ni Lola sabay ayos ng kanyang upo. Sa isang bayan ay may maglola. Mahal na mahal ng matanda ang kanyang apo. At ganun din naman ang bata sa kanya. Isang gabi ay pinasok sila ng mga magnanakaw. Dahil wala ang bata ay ang lola ang napagdiskitahan ng mga magnanakaw. Pagkatapos manakawan ng mga gamit ay walang habas na pinaslang nila ang matanda. Tadtad ito ng saksak na sanhi ng kanyang pagkamatay. Natigil ako sa pagtatype sa computer at nagtatakang napatingin kay Lola. What's with you, La? Parang ang creepy naman ata ng kwento nyo ngayong gabi. Di ba puro fairy tales ang madalas nyong kinukwento? Ngumiti lang siya sa akin. Alam mo na, Iha, di ba Halloween na ngayon? Ito ang gusto kong ikwento sa lahat, di ba? Kaya nga sabi ko, ito na ang huling kwento ko sa iyo. Aniya sa akin. Nawiwirduhan ako sa kanya. Ano kayang nangyayari dito kay Lola? Inaatake na naman siguro ng Alzheimer's niya. So, balik po tayo sa kwento nyo kanina, Lola. Ano pong nangyari doon sa apo? Ako habang nagtatype sa laptop. Umiyak nang umiyak ang apo. Gulat na gulat siya sa sinapit ng lola niya. Nakita niya itong nakahandusay na may 3 kutsilyong nakatarak sa likod nito. Kawawang matanda. Sabi ko kay Lola, ano pong nangyari doon sa apo? Hindi po ba nakakaawa siya? Kasi wala na siyang lola eh. Huwag kang maawa doon sa apo. Ang kaawaan mo ay yung sarili mo. Sabay lingon sa akin ni Lola na may konting pagngiti. Pinanayawan ako ng balahibo kasi hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Lumipas ang mga ilang oras. Abala pa rin ako sa pagtatype sa laptop ko. Mayroong nagpupumilit na magbukas ng aming doorknob. Hindi ito ordinaryo. Alam mong pinupuwersa niya yung pinto para mabuksan. Kinabahan ako. Inisip ko kaagad, nasaan kaya si Lola? Tulog na kaya siya? Hindi muna ako bumangon sa aking pagkakaupo.
Pero pinapakiramdaman ko ang nangyayari banda sa may sala. Nang silipin ko ito ay totoo nga na may nagbubukas ng aming doorknob. Naglock ako ng pintuan. Yung pinto ko kasi ay may maliit na silipan sa gitna, kaya kita mo ang nangyayari sa labas. Nabuksan na nga ng lalaki ang aming pintuan. Balot ang mukha nito ng isang itim na tela. At wari mo'y nagmamadali na may parang gustong makuha sa isang bahay. Mag-isa lang ito. Pandala siya sa pag-alughog sa aming bahay. Wala na akong nagawa ng mga oras na yun kundi titigan lang kung anong sunod niyang gagawin. Dumiretso nga ito sa kwarto ni Lola. Gusto ko pumunta roon at pigilan ang lalaking iyon. Ngunit wala akong magawa. Ang tanging narinig ko na lamang ay pagsigaw ni Lola. Kinabahan ako at pinalayuan ng balahibo. Tumakbo ko sa isang maliit na bintana na meron ako sa kwarto. Paraan ko para makalabas at makatakas. Hindi ko na alam ang sumunod na mga nangyari. Tumakbo ko ng malayong-malayo sa bahay namin. Nang pagputok ng araw ay pinilit kong bumalik kahit kinakabahan ako. Gusto kong tingnan kung ano nangyari sa amin, sa bahay, at lalo kay Lola. Nang pagpunta ko roon ay tumambad sa akin ang kalat-kalat na gamit at ang labi ni Lola. Bumalik sa isipan ko ang mga kwento ni Lola na kung alam ko na mangyayari ang bagay na yun ay ginawan ko na kaagad ng paraan. Umaksyon na ako ng araw na yun. Pero wala naman kasing nakakaalam kung magkakatotoo ba ang kwento ni Lola.